So, dito naman tayo ulit. Then, kapon, napapaisip ako, what topic kaya yung pwede kong ibigay ngayon? And then, one thing na pumasok sa isip ko is yung word na waiting. Kasi, maraming isang Christians na, especially, di ba, maraming Christians na yung hindi marunong mag-antay. Nagmamadaling magtapak sa step na dapat hindi mo na tinatapakan. Di ba? Aapak sa hagdan, tapos madadapa lang rin. Diba? So, ito. Yung topic ko ngayon is all about waiting. Bakit? How to wait? O paano ba yung tamang pag-aantay sa tamang person? I will direct to the point right now. Direct na ako sa topic natin. Sa tanong, how to wait. First things first. Alamin mo muna yung priority mo. What really is your priority? Ano nga ba talaga yung priority mo sa buhay mo? Alamin mo yun. Kasi, pag hindi mo alam yung priority mo, tapos pumasok ka sa relationship, sigurado yung magbe-breakdown yung relationship mo. Know your priorities first. Yun. Then, pangalawa, yung paano mag-antay sa tamang person, obey your parents. Yan. Why? Sabi nga sa Ephesians 6:1, children, obey your parents. Pag sinabi ng magulang, nak, wag ka muna mag-girlfriend, nak, ha? Mag-aral ka muna. Or, nak, wag ka muna magsasagot ng mga lalaki, ha? Kailangan muna kasi mag-aral ka muna. Nahirapan na rin kasi tayo sa buhay natin. Tapos hindi mo sinunod. Ano nangyari sa'yo? Nakabuntis ka. Or nabuntis ka. Or na-breakdown yung heart mo. Na-depress ka. And munti ka na nagpakamatay. Kasi hindi ka nga sumunod. First, then, pangalawa, di ba? Learn to obey your parents. Pag hindi mo inobey yung parents mo, sasabihin ko sa mark my word, hindi tatagal yung relationship niyo or tatagal nga siya. But, maraming trials ang darating sa inyo, maraming problems at sigurado yan, yung pagpapalo ng Panginoon, mapapasa inyo, hindi pagpapalo. Kasi nga, hindi nyo sinunod yung magulang niyo. The third one, lastly, focus on God. Kung sabi ko sa number 1, know your priorities. Then lastly, dapat i-focus mo yung sarili mo sa Panginoon. Magkakoconnect sila. Pag alam mo yung priority mo, sige, sabihin na natin, priority mo. Priority ko mag-aral. Okay, priority mo yun. But, kailangan yung main priority mo is yung focus mo sa Panginoon. You must focus yourself sa Panginoon. Kasi nga, sabi nga doon, sa Matthew 6:33, but seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Diba? And all these things. Kahit yung babaeng inaantay mo, kahit yung lalaking inaantay mo, ibibigay sa iyo ng Panginoon yan. Pero, kailangan mo munang i-focus sa sarili mo sa Kanya. At sigurado kapag finocus mo yung sarili mo sa Kanya, konti-konti sasagutin ng Panginoon yung prayers mo. Pero, pag hindi mo sinunod yung Panginoon, ang mangyayari sa'yo ganito. Imbis na nagmadali ka masyado, imbis na pagpapalain ka ng Panginoon, bibigyan ka ng blessings ng Panginoon, ang mangyayari sa'yo, konti-konti, hindi niya sasagutin yung prayers mo. Kasi nga, nagmadali ka. Diba? Yung 3 years mong inantay, yung 4 years mo inantay, yung 5 years mo inantay, mapupunta lang sa wala. Kaya kailangan focus yourself in the ministry. Tsaka, sabi ko nga diba kapon, huwag mo muna isipin yung mga bagay na yan. Huwag mo muna isipin, kung estudyante ka, mag-aral ka. Kung church worker ka, focus mo muna sarili mo sa Panginoon. I-focus mo muna yung sarili mo sa commitment mo sa Panginoon. Diba? Commit yourself. Tingnan mo muna yung commitment mo sa Panginoon. Kasi yun yung importante. If you seek God first, konti-konti sasagutin ng Panginoon yung prayers mo. Hindi mo nalalaman. Konti-konti na lang. Lord, sinagot yun na palang prayer ko. Ganun lang yun. But, pag hindi mo inuna yung Panginoon sa buhay mo, iiyak ka. Magbe-break yung heart mo. Believe me. Maniwala ka sa akin. So, yung waiting, hindi madali yan. Naranasan ko yan.
And then, lesson learned na rin sa akin dahil nga nagantay ako, then, finocus ko yung sarili ko sa pag-aantay na yun. Hindi sinagot ng Panginoon. Imbis na blessings yung makukuha ko, pagpapalo yung nakuha ko. Kasi kasalanan ko rin eh. Hindi ko finocus sarili ko sa Panginoon. So, first things first, i-focus mo yung sarili mo sa Panginoon. Make God your main priority. Hindi yung love life na yan. Ha? Hindi yung love life na yan. Kasi marami pa naman dyan eh. Yung nag-aantay ng, alam mo ba, hindi, sabi nga, hindi lang ikaw yung nag-aantay sa taong yun, pati siya, inaantay ka rin niya. Pero kailangan mo muna i-focus sa sarili niyo sa Panginoon. Diba? Kailangan niyo muna i-focus sa sarili niyo sa Panginoon. Para balang araw, yung heart niyo is ready na. Sabi nga ni Jefferson Beck sa one of his movies, How Do You Know If Someone Is The One, ang sabi niya doon is, don't, ipaparaphrase ko na lang huwag, in Tagalog, huwag ka maghanap ng taong mamahalin mo. Pero, huwag ka maghanap. Ang gawin mo, prepare yourself to be the one. Gets nyo? Or, para mas madali, huwag ka maghanap ng the one, but prepare yourself to be the one. Yun yung point ni Jefferson Beck sa video na yun. So, yun lang. And then, tandaan nyo, focus yourself in the ministry. Yung tatlong point ko. Know your priorities. Pag-aaral mo na, mag-aaral ka muna. Diba? Magulang, sundin mo yung magulang mo. Yung pangalawa yun. Obey your parents. Sundin mo yung magulang mo. And lastly, focus on God. Focus on God's ministry. Tatlo yan sila. And make God your main priority. Pag na-focus mo sarili mo sa Panginoon, and all these things shall be added unto you. Tsaka sabi ka, masyado ka pang bata. And that's it. Thank you.